sa DRCs at saka 26, ano pa yung unit na yun, 20 marami yun eh. Kasi magkakanpirin sila doon sa TCP ng 401st Brigade. Na mula sa posisyon ng kilometro 32, nasa more or less 4 kilometers. Kung hindi ako nagkakamali, malapit lang din. No? So, ngayon, sakay na yung CEO ko. Sabi ng CEO ko, wala siyang ibang kasama, yung isa lang eh. Escort lang niya. Sabi niya, tawag ka lang doon, Rex Ben, sa ano. Kasi ako nagkukontrol sa communication namin eh. Tawag ka lang doon sa Kana Brigade pag ano, para kung saan tayo yes sir. So nung umandar na yung 6x, Sino sakay? yung sakay ng 6x, Batalyon Commander ng 36IB, CO or Platoon Leader ng 20IB, Platoon Leader din ng 2060, Second DRC, ano pa yung unit na nandoon na under ng 401st. Basta Halos ang official na sakay doon hindi bababa sa Siam. Pag Siam si Colonel Batan. Kasi sa 36 dalawa yun eh. Si Colonel Batan at saka yung strain niya. Kasama doon sa 6x na yun. So si Oko, si Lieutenant Jimenez, Platoon Leader ng 20IB, Platoon Leader ng 60IB, Platoon Leader ng 3rd DRC. Basta marami yun. Basta hindi bababa sa ano kay clearing operation yun. Hindi bababa sa Siam na officers. So ngayon, ang nangyari, pag umalis na yung 6x, hindi umabot ng 10 minutes, hindi umabot ng putukan. Putok. Di, nag-observe ako. Ba't may putukan? Sabi ng kwan, kasi lang kami ng 36IB. Yung magkatapat lang kami. Nasa gilid kami ng kalsada, sila nasa high ground. Galing ako 36IB. Sabi ng taga 36, sabi ko, parang ambos yun. Yun ah. Sabi niya, hindi, sila lang yan. Hindi, ambos yun. Ambos talaga oh. Continuous mong putok. Walang putok sa, sa 6x. Na kasi isang putok lang, ano ba? Sabi ko, ambos talaga yun. Di, nag-react ako. Sabi ko sa team ko, kasi malayo-layo eh. Sabi ko, iwan ninyo yung pack ninyo. Na lang natin yan. Padala na lang natin sa kasama natin. Rescue tayo. I-rescue natin yun. Kasi alam ko, ambos talaga yun. So, sa halip na ako yung team leader, nagiging lead scout ako. Ako na yung nauna. Kasi sigurista din ako. Kasi pagka ko sa mga inkwentro, ambos, ang nakikita ko na mga strategy ng NPA talaga, pag mag-ambos sila or may harassment, may may blocking yan eh. May blocking. Kaya ang ginawa ko, ako na nag-lead, kahit ako ang team leader, kasi kiniklearing ko, habang tumatakbo ako, yung sa gilid na daanan namin, nirekon ko, pinuputok-putokan ko yan, dalawang side. Kasi, kung mayroon mang nagtatago, so siyempre, yun, makikita natin yun, mag-react man yun, hindi tayo mapatal, kung baga, hindi tayo mapatal sa kalaban. Ganun. Hanggang, kasi yung 6x pala, nakaprogram na ng NP yun kung saan nila ma-stop yung 6x kasi mula high ground, laging road yun eh. Pagbaba, ganun, pababa yung 6x, tinira na yung ligid, yung gulong, no? Tinira na yung gulong, hanggang doon talaga tatama sa mismong gustong mangyari sa NPA.
Tapos, yung batalyon commander ng 36 IB, tinamaan sa, dito sa, ang target ng NPA, na-monitor sila ng NPA, dito sa dibdib. Kaso lang, timing na, nung pagputok, humawak siya sa region niya. Kaya yung kamay niya, yun ang nabutas. Tamaan ang bala. So ngayon, na-stop yung 6x doon, na yung lahat ng sundalo sa 6x walang nakapag-react. Kumbaga, walang nakapag-return fire. So ako, habang kami, sa team ko, habang tumatakbo ako, ang nangyari kasi doon, nung nakita niya nila nag-react ako, yung ibang team din, sumunod na. Sumunod na. So, nang nakita nila, nag-react na ako, na iniwan na, ako na yung kahit team leader, ako na yung nauna. Kasi yun ang nasa isip ko. Sigurista ako na ayaw ko yung, hindi ako, sa halip na mag-rescue ako ma-rescue kay na ano ako sa blocking. Kaya nag-recon ako, recon. Pagdating ko doon sa high ground na makikita ko na yung 6x, mag-aalas 5 na rin. Sabi ko, kung mag-maneuver pa kami, abutan kami ng dilim. So, nag-decide ako. Sabi ko, Nakita mo na yung 6x? oo, nakita ko na yung 6x. Nakita ko na yung pinanggalingan ng putok. Yung dalawang yung volume of fire ng nagka-ambos kung saan. Kita ko na. Sabi ko sa team ko, doon yung putok. Kailangan nating i-rush up yun. Hindi na natin kailangan mag-maneuver kasi gabi mag-abutan tayo ng dilim. So, hindi ko alam na may isang posisyon pa pala ng NPA. Hindi pala isa lang. Yung nag-ambos pala, kabilaan. Kasi sa observe ko, kung may tatalon sa 6x, magiging target paper nila. Kasi open man yun. Open. Sa loob bundok. Dati kasing tinatawag nila lagdik. Lagdik yung mga imbagan ng troso. Tapos wala na ba? So open na siya. So doon na hinto yung 6x. So, magkabilaan pala yun. Doon ang kuan. Hindi, yung nag-ambos, hindi naman marami. Mga both side na sa kuan. Kasi snipe yun. Yung pang casualty talaga yung nila. So, nasa tatlo or apat, yung kabila din ganun. Sabi ko, ang gawin natin ba i-rush up na natin kasi abutan tayo ng dilim. Ikaw, commander, kasi yung tawagan namin pag team leader ka, commander. Ikaw, commander ko, sige. Ako nang nag-lead, ako nang lead scout. Kaya, pag sabi ko, ready, tinakbo talaga namin yan. Inassault namin yan. So, nakita ng NPA na naka-black fatigue kami. Withdraw kaagad sila. So, nung kuha ko yung location nila, yung position nila, ng kalaban. naiwan yung bag, yung tsinelas, naiwan. Iwan nila. So, ibig sabihin, akala ko, yun lang ang kuhan. So, iba kasi pag mag-assault ako, hindi man ako lilingon-lingon. Narinig ko yung isang kuhan ko, isang tao ko na PFC, si PFC Gallardo. Sabi niya, tinamaan ako, commander. Hindi ko yun pinansin. Kasi para makuha ko yung posisyon. Siniguro ko yung posisyon. So pag kuhan ko na-clear ko na yung posisyon, bumalik ako. Nakatihaya yung si PFC Gallardo. Tinamaan sa likod. Di man ako masyadong sa anting-anting, pero nakita ko man na butas itong likod niya. Nabutas yung tapos nagkaroon ng konting yung balat niya. Assault ka na. May kalumingon. Oh. Nung nag-assault ako, iba ako pag mag-assault ako, hindi ako lilingon. Doon ako nakakonsentrate kung saan yung posisyon ng kalaban. So nung nakuha ko na yung posisyon ng kalaban,
So, pero nung kasagsagan ng assault ko, may narinig ako sa tauhan ko na nagreklamo na tinamaan siya. Pero hindi ko masyado napansin kasi doon ako nakapokus sa posisyon ng kalaban. Nung naklear ko na ang kalaban, naklear ko na yung posisyon ng kalaban, binalikan ko yung 6'5". Nung nakita ko yung tropa ko na si PFC Gallardo na may tama. Pero doon ako na may anting-anting kasi hindi man yung tawag nun, hindi man talaga na Baon talaga. nabaon yung bala. So ngayon, doon ako diretso sa front set ng 6x. Doon ko, nirescue ko si Colonel Batan. Kinuha ko siya. Then sabi ko, sir, ship ka na dito. Nakarating din yung simba ng armor. Nakapag din. Kasi may dalang armor sila, pero hindi nila in-escort kasi nandun lang sa TCP. Kaya nung putukan na naambos na, saka pa yung yung armor. Kaya sinakay ko siya sa armor ko, sir, safety ka na dito. Pero yung yung nameplate ko nun, hindi bintero eh. No choice. Talaga. No choice ang nakalagay. Kaya hindi ako ni Colonel Batan. Ngayon, pagka sakay na ni Colonel Batan sa APC, tinuktok ko na yung point ng 6x. Inano ko na yung sakay doon lahat. Shock sila, tingin nila. Akala nila, kalaban na. Magdidilim na eh. Pagtingin nila na ako pala, kasi dating yung mga escort, dating kasamahan ko, nandun. Kaya sabi ko, ang daming opisyal doon na nakasakay. Nakuha na sila na okay na, clear na. So, tuloy-tuloy na sila papuntang TCP ng brigade. Pati yung siyo mo. Okay na. Ngayon, after 2 days, ng operasyon. Nag-left na yung operasyon. So, balik kampo. Ang pinaka ko rin na hindi ko mapaliwanag na kasiyahan nung nag-Thanksgiving si Colonel Batan ng 36 IB, yung batalyong commander, na pinapatawag ako. Sino yung yung si Sergeant No Choice ng DRC? Paano mo nga, imbitahan mo nga dito kasi nag-Thanksgiving sila, may budol fight sila. Nung dumating ako doon, parang guest of honor ako kasi pinakilala niya ako sa staff niya, sa lahat ng staff niya, no? Sabi na, Sergeant No Choice, thank you. Nagpapasalamat siya sa ginawa ko. Sabi niya, ito yung ko, ito yung iswan ko, ito yung stock ko, ito yung istri ko. Pero yung istri niya at saka XO niya, dating kasamaan ko, magkakilala na kami. So, yung feeling ko nun na parang naging hero ako sa isang lang. Kasi parang guest of honor ako sa pag pinakilala ka sa staff, special guest ka eh. Parang guest of honor ka eh. Yun ang hindi ko makakalimutan na natanggap ko. Pero ang pinaka naman doon is nung natapos na after may na yung na tayo sa reward. Award. Siyempre pag bigyan ka ng award, sabi ko kahit commendation lang o triple M kasi sa mga encounter, sa mga award, kung mo yung doon is pinakamababa doon, triple M. Bakit? Ang nirescue ko, ilang opisyal eh. Ang detachment nga, pag hindi maoberan na ilang kalaban, distinguished conduct star nga eh. Pero nagtanong pa rin ako sa CEO ko, Sir, bakit wala tayong
award na yung wounded na nirescue ko o ng tropa mo, mayroon silang wounded medal, na-promote pa sila. Tayo na, ako na nag-rescue, ako nag-lead. Bakit? Sabi ng CEO ko, sa Lieutenant Jimenez, nahiya kasi sila na magawa sila ng write-up by kasi ambos yun. Kung ganun ba? O siguro, tayo na lang siguro magawa, sir, kasi accomplishment man natin yun. So, pero hindi ko inano yun, na bahala na sila. Okay naman yung ni Colonel Batan sa akin, pag-threat na pagka-relieve niya as battalion commander ng 36 IB, naging G2 siya. Kinuha niya ako, sabi niya, dito ka sa akin kasi kita, no? Okay lang na nagpadiis lang ako ng ilang sandali kasi may unit na rin ako. O isa yun sa hindi ko rin makakalimutan na kung sa akin lang, yun ang naging accomplishment ko rin sa Army as a ranger. Kasi hindi basta-basta yung ilang officer na nandun sa 6-by na rescue ko. Makapag-rescue ka lang ganun. Oo nga eh. Sabi ko, kahit wala akong award, no? Hindi naman marami mang naka-witness, no? Kahit si Colonel Batan, hindi ko na alam, nagre-retire na yun kung... At saka si Colonel Jimenez kung saan siya naka-assign ngayon, no? Hindi niya makakalimutan yun ng mga na yun. Na isa din sa yun. Worst nightmare din yun. Kasi walang nakapag Kaya nung na-assign si Colonel Jimenez sa G3PA, nung pinuntahan ko, pinagmalaki niya ako sa J3. Sa J3 office na ito yung si Rex Ben. Ito yung bata ko doon sa Mindanao na ito. So, mapasaya din tayo kahit kaunti. No? Yun lang ang nagiging ko. Ano yung kumbaga, nung nasa field ka pa, ano yung sa pagdadala ng tao, ano yung hindi mo rin naman makalimutan na karanasan sa lalo na sa operation? Sa kasi, kaya nung nag-team leader na ako, observant kasi ako kung paano magdala ng tao, paano yung leadership mo na paano mo dalhin, dapat as a leader, flexible ka. Kailangan kukunin mo yung simpatiya ng tropa mo, ng under sa'yo, na lalo na magkaibang religion, magkaibang lingwahe pa, no? Magkaibang kunin mo sila lahat kasi kailangan flexible ka. Pwede ka dito, pwede ka dito. Hindi yung Christian ka, pabor ka sa Christian, Muslim ka, pabor ka sa Muslim. Ilocano ka, pabor ka sa Ilocano, o Ilonggo ka, hindi. As a leader, parang ikaw yung ama nila na lahat kailangan patas, no? So, doon ko nakikita na hindi din palagi kang stricto, hindi din palaging mabait ka. So, kailangan mo rin, kung magkakamali yung tropa mo, kailangan mo rin disiplinahin. Kung baga sa ama, paluin mo rin. No? Nung naging leader ako, nagiging sergeant major ako ng 30 IB, nagiging sergeant major ako ng brigade, malaking na itutulong ko sa army. Bakit? Kasi tinutukan ko sila kung paano mag-umpisa hanggang kung sabi ko, kung gusto ninyong makuha yung naabot ko, kailangan disiplina. No?
huwag kayong magmayabang kung anong naabot ninyo. Tsaka gawin yung inspirasyon yung mga leader ninyo na kaya ko rin yan. Magiging leader din ako someday, balang araw. No? Lalo na kung nakita mo yung isang leader na ang ganda ng pagdadala niya, gawin mong inspirasyon yun. Para pagdating ng panahon, mas mapabuti mo pa kung paano siya madala. Kung baga, hindi lang mapantayan, malampasan mo pa yung pagiging leader mo. Tsaka wag mong kalimutan yung nasa itaas, yung Panginoon talaga. Yun ang pinaka-importante doon. Ano yung pinakamasayang araw? Nung time na sa field ko, pinakamasayang araw. Pinakamasaya? Nasa field? Ako kasi, iba ako, barkadista ako. Kung ano yung nagiging sakripisyo namin, lalo na akyatan na walang katapusang akyat, nagbibiro kasi ako sa tropa. Sabi ko, oh, tingnan nyo. Pag nandun tayo sa baba, ang bilis natin or ang lakas nating mag-order ng mga beer o ano pa dyan. O pagdating dito, ano ngayon? O, pinapatawa ko kasi yung tropa. Kaya pag napapatawa ko yung tropa, masaya na rin ako. O, nakakalimutan ko yung malayo tayo sa pamilya, no? O, kasi iba na ang noon at saka ngayon. Yung noon, sa panahon nung nasa umpisa pa lang ako, grabe ka stricto, hindi basta-basta makauwi. Kahit nga namatayan ka eh. May mga first sergeant or leader mo o maging officer na sasabihin sa'yo na di ka pwedeng umuwi kasi red alert ngayon. Kahit umuwi ka, hindi na yun mabubuhay yung kamag-anak mo na pupuntahan. Yun ang pinaka, Ngayon, ang army ngayon, yung rights mo talaga, ibigay talaga sa'yo yun. Noon iba eh. So may kaiba. May kaiba ang noon at saka ngayon. No? Ang ngayon naman, medyo high-tech na tayo ngayon, lalo na sa mga equipment natin. Noon, lakaran, kahit ilang buwan ba o week, linggo na lakaran yan sa objective. Kaya yung daan, hindi naman madaanan ng 6x, o ganun. Ano yung kuha naman? Pinakamalungkot. Malungkot? Nung nasa field ko. Araw. Yun, yung buwan, yung Mabiruan, mamatayan. mamatayan ka ng kasama, malungkot yun, lalo na yung namatay mo, yung close mo, lalo na mga batch ko namatay, ganun. Masakit yun. Kasi lalo na yung batch mo, na mula umpisa, sabay kayo, no? Para kayong, mas pa kayo sa kapatid, kasi yung kapatid, hindi mo man makikita araw-araw. Yung kasama mo, lahat yung kinakain niya, kinakain mo. Yung sinusuot niya, yun ang sinusuot mo. O ganun kayo ka-close, kung saan sama-sama kayo. O pag mawawalan ka ng kasama, masakit yun. Yun ang pinakamasakit na mawalan ka ng kasama. Isa yun sa mga malungkot na araw. Pero ako kasi, kaya yung sinabing malungkot, masaya. Ambisyon ko kasing maging sundalo, kaya karamihan doon, nag-i-enjoy ako sa pagiging sundalo ko. No. Yun ang ko. Ano yung naman, Mr.? Sa training naman tayo. Training. Kwentong training na kamalasan na hindi mo makalimutan. Ang dami kong training na yung sa third class, damay-damay, pero sa ranger talaga ang pinaka-worst na malas ko kasi sa pagod, hindi ako nakatakin. Kaya yung assistant course director ko pala,
pinapansin na yung, kumbaga, ni-ranger din kami ba. Duty kami noon. Hindi, gabi kasi, hindi ako hindi na ako nag-tuck-in. So, nakita man ako na hindi ako nakatuck-in. Sabi niya, Ranger Bentero, doon ka muna sa shop number 1. Yung shop number 1 noon namin is grabe kabaho. Yung wish ng kumpanya ng gawaan ng kamuti, no? Yung wish ng pigiri doon sa kanal na yun ang namin, yung shop number 1. Kumbaga, ang ulod na may balahibo, ganito na kalaki, oh. Ganito na. Kung hindi ka pa sanay, bago ka pa lang doon sa training, magsuka ka talaga sa baho niya. Ganun. So, SOP yun. Kahit magtakbo kami, jogging kami, ginawa kong Air Force ni yung course director namin. Air Force, SOP ko yun. 1 to 1. Oh. Kahit pagod ka, wala kang magawa kasi may SOP ka sa Pero, sabi ko nga, kahit worse, kahit nag-i-enjoy pa rin ako kasi gusto ko nga yun ang gusto ko, na maabot ko, matawag akong ranger. Yun, kahit ano pang yung isa din na hindi ko makakalimutan na yung iko-iko kami, skip and evasion kami, pinalo ako ng private yung EI namin kasi wala akong magawa, EI ako, PFC, siya private, pero pinalo ako ng round timber. Ang sakit talaga kung hindi lang ito, yung private ito, mamalasin ito sa akin. Ang sakit, parang mabali yung paa ko. Sabi ko, nakapag po sa alos ito na private bagong wala akong magawa kasi SOCOM siya. Original SOCOM doon siya. Ibig sabihin nauna siya ng ranger sa akin. AI na nga siya. Pero, yan, sakripisyo. Kaya nga sabi ko, kahit naghirap, mapatawa pa rin ako kasi kung bakit ako pumasok doon, yun ang unang rason ko. Kaya nga ito, lahat ng hirap, tatanggapin ko. Tulad ng mga malungkot yan, mahirap yan, pero yan ang ko. Motivation. Isa, yun ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Ambisyon ko na magiging isang sundalo, lalo na magiging isang ranger. Kasi nung high school ako, nung nag-CET ako, nakita ko yung mga black pating na yan. Sikat yan. Na pupunta sa school namin. Sus, parang nakakita kami ng artista yan. Kaya nung sundalo ko, sabi ko, magiging ranger din ako balang araw. Ganun. Okay, sa pagsiservisyo sa bayan, halos pinigay mo na yung buhay mo sakripisyo mo na yung pamilya mo. Halos para sa bayan na lang yung ginawa mo, Master. Kung may mensahe ka naman sa pinagsisilbihan mong kabataang Pilipino, sibilyan naman. Yes, oo. Mensahe mo sa kanila? Yes, maganda na yan, no? Ako bilang isang sundalo na 35 years in service ako no? Yung mensahe ko sa mga kabataan, sana yung mga kabataan natin ngayon, maunawaan ninyo na yung wala ng ibang pag-asa ng bayan kung hindi kayong mga kabataan. Sinong mag-protect ng state natin, itong bayan natin ito, kung hindi kayo? Ipaasa lang natin sa sino. Tatanda rin sila, kayo yung kaya nga kung anuhin natin kayo yung pag-asa ng bayan. Kung manawagan ako sa'yo, mas maganda na mag-serve kayo sa bayan. Lahat tayo kailangan, lalo na kayo mga kabataan, ma-feel ninyo kung paano
ang maging isang sundalo. No? Kung anuhin natin sa ibang bansa, compulsory sila na mag-serve sila, mandatory, no? Mandatory pala yung term niyan. Mandatory sila sa, kung mag-serve sila sa bansa nila ng 2 taon. No? Sa atin, pipilitin kahit ROTC, pipilitin pa. Mali yan. Kailangan natin na mag-serve tayo, kayong mga kabataan. Paano kung magkagulo? Sinong protekta sa bayan natin? Tayo din, kayo. Pamilya ninyo, sinong magprotekta kung hindi kayo, kung hindi kayo tutulong sa bayan natin? Atin ito bayan natin ito. So, kaya, yun lang ang ipaabot ko sa mga kabataan ngayon. Sa mga gustong magsundalo naman na kabataan, pipilitin ang pagiging katulad mo. Sa mga gustong magsundalo, yan, maganda yan na ambisyon. Kasi nakapag-serve ka na sa bayan, may magandang stable na financial ka pa. No, kasi ngayon, malalaki ng sweldo ngayon, hindi tulad ng sweldo namin noon. So ngayon, kumbaga double effect yan. Mapagsilbihan mo ang bayan at secured yung family mo when it comes to financial. Kasi ang laki na ng sahod ng sundalo at saka maraming mga benepisyo na makukuha mo sa pagiging sundalo.